Can we all raise our hand and declare with confidence in our heart that my God, sige, sabihin natin, my God is an amazing God. My God is an awesome God. Palakpakan natin ang Panginoon, no? Amazing talaga ang Panginoon natin. Amen ba? Oo. Sige, let's pray. Father God, andito kami ngayon dahil sa iyong amazing love. Panginoong Jesus, ikaw ang nagdadala sa amin. It's because all of your love, Father. Lord, hindi namin kaya on our own. We are so weak. We are so failings. But salamat, Panginoon. Every time, tinatagpo mo, Panginoon, ang aming puso. Kamangha-mangha ang iyong pagmamahal. Hindi kayang mapantayan ni numan, Panginoon. Because of that love, Lord, dahil una mo kaming minahal, sasabihin namin ngayon sa iyong harapan, here is my life, Lord. Andito ka ngayon, Panginoon. Take my life, O God, and make it yours, O God. Panginoong Jesus, salamat po. Hindi po, Lord, maubos. Words cannot contain, O God, how good you are sa mga buhay namin. Lord, every day, habang kami nabubuhay, it's because of your love. Salamat sa iyong faithfulness, sa iyong katapatan. So many things in this life, oh God, we don't deserve it. Pero binigay mo pa rin sa amin. Lord, sa araw na to, sana maintindihan talaga namin ang tunay mong pagmamahal. Na hindi kami lalabas, Lord, in this place of worship, na wala kang binago sa mga puso namin. So this morning, Lord, I pray that your word is so powerful. Na pagpadayon, good Lord, magpapatuloy po na magbabago ang buhay namin. Lord, ayaw po namin na mananatili kami, Panginoon, kung ano lang yung kami ngayon. Gusto namin, Lord, every day, as you sanctify us, as you process us, O God. Lord, salamat sa pagbabago. Dahil Panginoon, baliwala po ang lahat-lahat ng mga narinig namin kung hindi namin ma-apply sa buhay namin. So today, Lord, help us to understand your word. Let not your word fall to the ground, but let your word, oh God, Lord, be planted sa mga puso namin. And Lord, gawin mo po, Lord, kaming lahat na nandito ngayon, Lord, gawin mo po ang puso namin, Lord, na matabang lupa. Upang, Lord, ang mga puso, ang mga pulong, Lord, ang imong mga words, oh God, lalago, Panginoon. It will multiply, Father, and it will bring a good harvest, oh God. Harvest of righteousness and holiness, Panginoon. Lord, salamat for today. I also remember, Lord, those who are sick on their bed right now. Father, I pray for your divine visitation upon them. Lord, touch them, oh God, with your most precious blood. Lord, just one touch from you, Lord. Jesus, they are all healed in Jesus' name. Because that is your word says, Father, that by your stripes we are healed in the name of Jesus. Lord, touch also, Lord, ang mga hearts, oh God, that are broken, Father. Ng mga hearts that are wounded today, I pray, oh God, that you would make our hearts whole, new, healed heart once again, Father. Thank you, Lord. And we also, Lord, continue to pray for our government. Lord, you are sovereign and you are in control. Have your way, Father. Have your way. Dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan. And Lord, I also pray for those who are still coming. Hasten their footsteps, O God, so that they will hear your word, Lord. Wala gyud sila'y ma-miss sa imong word this morning. Lord, thank you, Lord, for the mga 22 women, Lord, here sa Pulumulok, O God, and mga men, Lord,
Hindi ko alam ang number, but you know their numbers. Mga men who encountered you, Lord, this weekend. Salamat, Panginoon, na ang kanilang mga buhay, O God, Lord, will never be the same again. At magpapatuloy sila, Panginoon, na magpapagamit sa iyo. Not only in this encounter, but for the rest of their lives, hanggang babalik ka, Panginoon. Lord, we entrust everything to you. Bless me as your mouthpiece, O God. Thank you for the strength, the favor, the anointing, O God. Salamat for everything. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, good morning to everyone. Sabihan mo nga yung katabi mo. Salamat sa presensya mo ngayon. Oo. Salamat. Okay, so wow, meron tayong mga visitor from other planet, from Jensen CCFI. Welcome ang mga visitors from other churches, from okay, sige. So meron po ba tayong mga first-timers dito? Meron? Wow! Narinig ko yon. Meron po ba tayong first-timer dito? Wala. Dito, meron po ba tayong first-timer? Okay, dito po, meron po ba tayong first-timer? Ayan! Palakpakan naman natin ang Panginoon. No, we have a first-timer. Dito po, may first-timer po ba tayo dito? Pwede erase lang ang hand lang, ga. Sige na, ga. Erase lang ang imong hand. Na tayo first-timer? Dire, sige. Okay. Sige, CCFI, are you ready? Sige. Ansa? Naagani, first-timer. So we have 2 first-timers. Tama po ba? Sige, coming pa yung iba. Sige, 1, 2, 3. Okay, we welcome everyone, no? Sa mga first-timers. Ako pala si Pastora Jane Lihe. You can call me Pastora. Ang sa mga gusto, tawagan ko Pastora. Or you can call me sis sa mga mag-62 above. Okay? O you can call me mommy, no? Mga mommy, kung gusto nyo, tawagon na mommy. Whatever, comfortable nga, tawagon ko ninyo, you can call me that name. And we are so happy and we are so excited dahil, no, just this weekend, grabe ang ginawa ng Panginoon, no? Sa encounter, palakpakan natin si Lord, no? It is so amazing and exciting. But, no, extraordinary yun nga joy and excitement. Kasi, meron tayong 5 na mga women and 8 na mga men. No? Nag-travel along from Zamboanga 10 hours. You know what? 10 hours po sila nag-travel just to encounter Jesus. Amen po ba? Isn't that amazing? No? Amazing kayo. Imagine ka, katong mga taga Zamboanga, nag-travel yun sila 10 hours. Tayo dito, ilang hours ang travel natin going here sa Pulumulok? No? 30 minutes. They are so hungry, they are so thirsty, no? And they are so blessed. Blessed kayo sila, kay daghan kay sila mga revelations, mga mga learnings, and ang ilag yung prayer. Let's continue to pray for them, no? Ang Ipil Grace Community Church yata ang pangalan sa ilang church. And they are so happy and thankful daw kaya nakita nila sa mga leaders, no? Just to encourage everyone na mga leaders here. Nakita gyud nila ang humility daw, ang unity, ang tanan nga nagtinabangay gyud daw. And of course, no? Nakita nila ang inyong mga smile, yung warmth nga ninyo na smile nga, they are so welcome daw. Mao gyud na ang ilang mga nakita sa mga leaders katong nag-serve sa encounter. So good job, glory to God sa tanan nga nag-serve sa encounter, no? Si Lord na lang gyud ang mag-bless sa inyo ha, siksik, liglig at umaapaw. Amen po ba? So I am so blessed din dahil andito na po ang ating senior pastor, si Pastor Pichi, no? So he is here together with us to serve us once again, to renew His
commitment with us, no? To process again himself. Pero joke lang, no? He will be here, no? To serve us once again. And we are so happy kasi complete na po ako, hindi na po better half. Kasi nandyan na po ang better half ko. So complete na po ako. Okay? And glory to God sa mga ginagawa ng Panginoon in this, no, ministry. Grabe si Lord. Amazing kayo yung love, no? Kinsa ang nakahilak sa POW team, no? Sa katong yung good nga, here's my life. Grabe si Lord, no? Kanagong kamangha-mangha ang kanyang pag-ibig, no? Hindi tayo karapat-dapat pero binigay niya pa rin sa atin. Amen po ba? No? So katong mga glory to God, katong wala na dayon sa encounter this weekend, meron po tayo sa June. Pag-pray nyo na po yan, no? Huwag kayong malungkot, don't you worry, don't condemn yourself. No, hindi nyo pa time 'yon, no? Meron kayong time, but pray na finally maka-encounter na talaga kayo. Amen ba? Sige. So, we are already on the last week na tayo ng March. No? Pila na lang kabulan? 9 months na lang, December no? Oh, grabe. Paspas kayo ang panahon. Mumatakag alas 7, maya-maya alas 9 na. Hala! Dali-dali na ta. Okay. So, kinsa ang na-bless sa word last Sunday? Okay. Unsa ang title sa word last Sunday? Zacchaeus. The story of redemption, restoration of Zacchaeus. Okay. Kinsa ang mga buntis karon? Have you already decided nga ang imong ipangalan sa imuhang kuan? Anak kung lalaki na, hello, Zach. Nindot na yung pangalan nga Zach, oy, pure one. Di ba? Wala gibago ni Jesus ang iyang pangalan. Amen ba? Kasi nindot na gyud ay ang meaning prophetically. Unsa man ang naitabo kay Zacchaeus? Unsa ang nabago kay Zacchaeus? Nabago ang iyahang heart. Ug mao gyud na ang atong prayer, no? Every time we gather together, every time nga naatay Sunday celebration or whatever gathering nga ang pulong sa Ginoo ang atong istoryahan, dili ta muuli unta ang akong prayer. We will not go home empty, but we will go home filled, no? And ibutang gyud nato sa atong heart nga mag-change gyud ang akong heart. Amen ba? So mauna gyud ang akong ginaingon. The greatest miracle of all is not nga magpalupad ka og tao paadto sa astronaut. It's not nga naakay buhi nga patay. But the greatest miracle of all for me is a changed life, a transformed life. Amen po ba? At yan talaga ang pag-uusapan din natin ngayon. No? Today, we will be talking again about a person. No? Dili ni siya sikat, dili ni siya pinag-uusapan sa community or even sa mga Bible scholars. No? Kumbaga, nasa sideline lang siya. Pero ito ang pag-uusapan natin ngayon. No? Let us delve into the short kay ni. One chapter lang ni siya nga isa ka book. No, but this is a letter coming from Paul. No, but grabe ang impact. Ang impact niya ani nga book. Though one chapter lang siya. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. And I pray na talagang ma-internalize talaga natin ang book, ang word ni Lord this morning. So ang pag-uusapan natin, it's about the book, no? It's impactful book of Philemon or Philemon, no? Philemon. Kisa na ang naka-come across sa book ni Philemon? Philemon. Okay, sige. So the title of God's word today is, can we all declare? Year of Reconciliation, Restoration, and Renewal. The heart of reconciliation in Philemon. Okay po di ay pangalanon ni imong Philemon, imong anak og Philemon. Hi Phil, no. Kuan na lang mga short na lang. Hi Phil, hi Zach, no. So,
this is, sabi ko kanina, this is a personal letter. Personal letter ni Paul, no? Ni Apostle Paul. Kay Philemon that offers a powerful, no, glimpse into the heart of Christian reconciliation and restoration. So as we examine this structure, the greeting, affirmation, plea, no, na siya greetings. Kisa ka remember itong preaching nato before, my greetings, my introduction, di ba? Katong the 7 churches of Asia, di ba? Mao to ang atong style. Karon, studio nato, no? Atong i-examine ang yang structure. Na siya greeting, affirmation, plea, and final greetings. Mao gyud ang style ni Paul. No, ang style ni Paul pag magsulat siya. And we will uncover timeless principles applicable to our relationship with God and with one another. Pinaka-importante sa tanan, ang purpose natin, to love God and love people. At ang pag-uusapan natin ngayon, paano natin i-apply yung love natin or relationship natin with God and with one another. So number 1, the greeting and affirmation. Makikita natin to sa verses 1 to 7. So can we all stand and let's give honor to the word of God. And let's all read. To Philemon, our beloved fellow worker. And Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and the church in your house. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always when I remember you in my prayers, because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus and for all the saints. And I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you. Palakpakan natin ang word ni Lord. Okay, thank you, and let's all sit down. Okay. So diri, makita nato sa letter, no, nga gi-start ni Paul ang by addressing not only Philemon. Dili lang si Philemon ang gi-address niya or gi-greet niya, pero gi-appeal niya ang kanyang fellow beloved worker, no? Murag kita po, di ba? Pag magkuanta, i-appeal yun nato, oh, we are so thankful sa mga associate pastors that is biblical yun di ay, no? So, mauni ang kuan, mauni ang format ni Paul. So, si Philemon, beloved fellow worker ni Paul. But also si Apphia. Kinsa dai ni sa Apphia? Nutong una, abi nako si Apphia is just another worker. Pero special pala to sa heart ni Philemon. Dahil si Apphia pala is the wife of Philemon. Okay? O kani si Archippus, ingon si Paul, our fellow soldier, anak di ay niya, anak ni Philemon og ni Apphia. Si Archippus, no? Kaning giingon diri nga fellow soldier, kitang tanan, di ba? Kitang tanan mga sundalo ta ni Kristo. Amen ba? Okay, nagani kanta, ako sundalo ni Kristo, di ba? So, mao ni din ang koan nga dira nimo makita nga ang church meeting di ay. Kaya itong una nga panahon, wala pa yung mga churches. Temple pa lang, sinagog pa lang. So paano mag-meet ang mga Christians before? No? Dito sa house ni Philemon di ay. Kaning house ni Philemon is maudi ay ni ang mga ginaadtuan sa mga Christians. Murag kita karon, di ba? Natay simbalay. Di ba? Ginadala nato ang word ni Lord dito sa Panimalay. So ang tawag day ani tong una, mauni siya ang house church. So diri sa letter makita nato nga Philemon is a significant leader di ay. Siya ang host, no? He was the host, and ang iyahang faith,
ang iyahang faith kay Lord nag-impact dili lang sa iya but to the rest of his family. Yeah, palakpakan natin si Lord. Okay. By the way, sorry, wala din ako. Pwede ba nato patindugon ang mga nag-encounter this weekend? Men and women, palakpakan natin si Lord. Okay. Nag-encounter na mga men and women? Walay mga men? O yan, kararating lang. No? Sila, nag-encounter yan. Kaka-encounter lang yan. Okay, no? Palakpakan naman natin si Lord. Sila yung nag-encounter. So pwede ko ba din ma-recognize yung mga by family dito na nandito na ngayon? Pwede po bang tumayo lang po? Tumayo lang po ang mga by family para ma-recognize natin. Sige nga, pwede bang tumayo ang by family? By family. By family, pwede ba nating i-recognize yung by family? Kamo titing, dili mo family? Katong mga mag-asawa na akaron, mag-igsuon, pwede i-recognize na to. Ayan! Ang dami! Palakpakan natin si Lord. Diba? Kamo, Pastor Laberlisa, dili mo family? Okay, family. Kamo, Annalyn o Wesley, dili mo family? Okay. Kamo, Karen o ang imong igsoon, dili mo family? Okay, you stand. Katong magkapamilya. No? So nakita nimo? No, diri? Nakita ninyo? No? Palakpakan natin si Lord. Nakita ninyo? Okay, thank you so much. So nakita ninyo? What is good in this church? Dili lang isa ang nagaadto by family. Amen ba? No? So we are in line sa church tung unang nga panahon. Nag-serve sila and ang model nato no ni aning kita gyud nga they serve by family. Dira gyud no. So thank you Lord na we are kuanda ita kadang in line gyud ita what the Bible is talking about. Amen ba? Nag-follow gyud ita. Biblically true gyud ita. Glory to God. Palakpakan naman natin si Lord. Makahilak si Lord. Okay, so then, no, nag-move dayon si Paul. Paul then moves into a beautiful affirmation. After niya unsa niya welcome o pasalamatan si Philemon, gi-move niya dayon into a beautiful affirmation, expressing his constant gratitude to God. No, iyang gratitude, iyang pasalamat sa Ginoo for Philemon. Basahon nato sa verse 4. Sige. I thank my God always when I remember you in prayer. Kamo ba pag ma-remember nato ang atong mga disciples, do we thank God when we remember them and we pray for them? Dapat inana gyud di ay, no? So why was Paul so thankful? Sa verse 5 nag-reveal ang source of joy ni Paul. So basahon nato, no, sa verse 5. Sige, kanang interaction tayo para walay makapiyong sa mata. Okay, sige. In verse 5 it says, because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus Christ and for all the saints. Do we have the same love also? Sa ato ang Ginoong Jesus? Okay, so inay mong katapad, I thank God for you. Yes, no? Palakpakan natin si Lord. So diri nato makita nga ang love and faith ni Philemon, it was not just a personal convictions, hindi lang personal, but they extended outwards, no? Not only the family, pero na-impact pa gyud ang entire community of believers. So this commendable character sets the stage, no? Because of this character ni Philemon and the believer, didto nagkaroon og strength si Paul nga iyahang i-express ang iyahang request kay Philemon. Tan-awon nato unsa ning request niya later. So in verse 6, Paul expresses his prayer. Sige, basahon nato. Go.
And I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Basahon nato sa Tagalog para mas clearer. Sige, go. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen ba? Are we like this? Ganito po ba tayo? Pagkakabuklod ng ating pananampalataya at pagkakaisa sa ating Diyos, sa ating Jesus Christ. So ito ang desire ni Paul, that Philemon's faith would actively work, like also our faith, kailangan will actively work. Paano mag-actively work? Leading to a deeper understanding of all the blessings they share in Christ. And indeed, sa verse 7, confirms that Philemon's love, ang love ni Philemon kay Jesus Christ, na ay siya source of a great encouragement. So yung faith mo ba ngayon, your life mo ba ngayon is like Philemon, na a source of encouragement to other believers? Okay? Alam mo kapatid, kahit yung smile mo lang, that is a source of encouragement. Amen po ba? Yan po ang sinabi ng mga taga-Sambuanga. At least, consistent tayo yung smile natin. Smile daw, B? Smile. Ako daw, bisag nagatulog ko, naga-smile daw ko. Smile. Inay mo katapad, B? Smile. Ang atong mga smile, it's a great encouragement. Kisay ganahan mo tanaw sa tao nga nagmugot. Diba? Dili na mo balik og church kung dili mo mag-smile. Okay, sa mga first-timers ba, na-welcome ba mo? Palakpakan naman natin si Lord. Nag-smile po ba ang mga tao pagpasok ninyo? Sa mga first-timers? Nag-smile po ba, ma'am? Yes, thank you, Lord. It's a source of encouragement. Okay, So sa verse 7, basahin na naman natin. Go. For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you. So kay mong smile, maka-refresh di ay na. Mura kag nag-inom og kuan. Ay mura kag nagkaon og halo-halo. Di ba pag magang kag halo-halo, kasarap. Refreshing. So kanaday mong smile, so refreshing. Okay, Sige, basahon nato sa Tagalog. Sapagkat napuno ng malaking kagalakan at kapanatagan dahil sa iyong pag-ibig, kapatid. Sapagkat sa pamamagitan mo'y sumigla ang kalooban ng mga banal. Oh, grabe ba? Sumigla ka ba ngayon? Sumigla ka ba? So young Philemon's action had brought refreshment and encouragement to his fellow believers. So kaninga affirmation is very crucial ni. Why? Paul is building trust. Naga-build siya og trust and gina-highlight niya ang godly nga character ni Philemon before siya mangayo sa iyahang plea. Kay naa siya hangyo kay Philemon. So very significant po ang transition diri. Kailangan muna, di ba, kita, mga disciples, di ba? Kung naka-build na taog relationship, mga leaders, pag naka-build na taog relationship sa atong mga disciples, dali na lang kayo mag-ask og favor. Amen ba? Amen. Maunang kailangan jud ma-build ang relationship. Okay, so na-establish man jud dire ang relationship ni Philemon. Kay si Paul po ang nagwin kay Philemon. So si Paul po ang ang leader niya, si Philemon po ang leader niya si Paul. Okay, so diri sa letter, dira nato makita nga naanay na establish nga relationship si Paul kay Philemon. Okay, So, diri na.
Diri na gi-move ang heart sa letter ni Paul kay Philemon. So number 2 is the plea. Sige, basahon nato, go. The plea for reconciliation and restoration sa verses 8 to 17. So dili na lang nato ni basahon or basahan ba nato? Paspas lang ta. Okay, sige. Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake, I prefer to appeal to you. I, Paul, an old man, and now a prisoner also for Christ Jesus. I appeal to you for my child, Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly, he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion but of your own accord. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you both in the flesh and in the Lord. So if you consider me as your partner, receive him as you would receive me. So na-understand ninyo ang letter? No, ang word? Okay. So mauni siya ang central part of Paul's letter. Naga-appeal siya. Kinsa iyang gina-appeal? Si Onesimus. Ang uban nga mga preachers no nga nadunggan ako while listening, ang ilang tawag is Onesimus. Si Onesimus daw. Pero kita, para uniformity, si Onesimus. Okay. Kinsa daay ni si Onesimus? Nakabala mo kung kinsa ni si Onesimus? Have you ever come reading this letter? Okay. So, sige. Ito ang natin. Si Onesimus, servant pala ito siya ni Philemon. Servant ni Philemon. Kasi si Philemon dato. No? Servant ni Philemon. Ug unsay gihimo ni Onesimus? Fugitive. Nilayas siya sa iyang master. Mo ni ang nahitabuan na. Nilayas siya sa iyang master. No, wala ang uban na mga preachers wala man gyud na state sa Bible kung unsa iyang sala nga nilayas siya. Pero ang uban naga-speculate nga siguro kani si Onesimus collector nitong una. Nakakolekta siguro og milyon. Nana siya, ilayas na ninako para magkaroon ako og freedom. Nakadispal ko siya dakong nga kwarta. Ug abi niya, no, makalusot na siya. No? So ang tawag ani sa uban na mga preachings is the fugitive. So dili lang day sa sini, ang original nga fugitive si Onesimus. So naay fugitive. Okay, no? Kabalo pa mo tung una nga panahon kasi they were living under the Roman Empire. Tung una sa Roman Empire sa mga Romano, okay, there are more than 60,000 na mga slaves. And you know what? Paano nila gina-handle ang mga slaves? Mga tao, mga slaves. They don't handle them as human, but commodity. So ang mga Romans, tung una nga mga dato, kung ganahan sila nga patuyok-tuyokon ang ilang servant, they can do it. Ganahan sila nga kanang paakon sa leon, they can do it. Walay freedom ang mga servants tung una nga panahon. But, mo ni ang nahitabo dinhi sa kinabuhi ni Onesimus. Grabe si Lord, no? Murag ka ng bisag unsa nato dagan-dagan palayo kay Lord, masakpan lang gyapon ta. So ingnay mong katapad, nasakpan lagi ka. Nasakpan lagi ta, no? Sakpan lagi ta. So in verse 8, accordingly, mo ni ang plea ni Paul. Though I am bold enough in Christ to command you to do what is required. Muragog, si Paul din nag-plea siya nga pwede man gyud niya i-command niya, no? Dinhi nato makita nga si Paul naa siya spiritual authority over Philemon. Nga pwede gyud niya inon nga
Ingnanin buhaton without favor nga dili na siya maghangyo. Pero wala na gihimo ni Paul, no? Kay nga naman, Philemon, sabi ko kanina, si Paul ang nag-share sa ayaha kay Jesus. Si Philemon likely came to know the Lord through Paul's ministry. Okay, kaya na-establish ang father-son relationship dinhi, no? So, bisag naauntay authority si Paul over kay Philemon, wala niya gi-control si Philemon. Naghatag si Paul og different approach, no? Unsa ang gihimo ni Paul? Mao ni ang approach sa verse 9. Yet for love's sake, I prefer to appeal to you, asking favor. Ingon siya nga, iyahan gipakita ba nga kanang appealing to the heart ba? Philemon, ingon siya, an old man. Dili lang ko old, pero prisoner pagyud ko. No? Mao ni ang appeal ni Paul kay Philemon. Tiguang nabaya ko, maluoy ka sa ako. 62 years old, nabaya ko. Inana, maning giingon ni Paul. Nya, dili lang yun old man, prisoner pag yun for Jesus Christ. So, gimodel diri ni Paul ang profound principle for all of us mga leaders, no? Mga leaders, even if we have the authority, but the effective approach as Christian, especially within the body of Christ, is always rooted in love and humility. Dapat inana gyud ta. Amen po ba? No, he appeals. Wala siya nagdemand. Philemon, ako imong leader ha. Tuwa sa ako. Tuwa ka dili. No? Dili tayong nana. No? Even kay Paul, no? He did not demand, he appeals. Mo ni ang mabasa nato sa 1 Corinthians 16:14. Can we all read? Let all that you do be done in love. Maugid ni ang sato adiri. Natanan na dapat nato buhaton is done in love. And this is a powerful example for us as we disciples others. Amen po ba? Mga disciples po, meron po bang mga demanding na mga leaders po dito? Or baka ako, I am so demanding to you, I am sorry. Sorry po kung nagiging authoritarian ako sa inyo. So this is a very reminder to all of us as leaders, no? Nga, we guide and encourage with love. We don't demand, we don't take full control. Kung ano, kaya nga dito sa church, we guide them, no? We support them, but at the end of the day, ikaw pa rin ang magde-decide. Amen po ba? No? We only encourage with love, not by lording over those God has entrusted to us. Praise God. Amen po ba? Ganyan po ba mga leaders dito, mga disciples? No? Let us be honest, no? Kailangan ganito po tayo, no? Sabi ni Dwight L. Moody once said, sabi niya, napakaganda, if I love you, I have no right to judge you. Kailak, no? Kung love nato ang isa ka tao, we don't have the right to judge them. Praise God. Wala gyud judger diri sa Pulumulok. CCFI Pulumulok. Amen po ba? So, na-understand yun ni Paul kaninga principle. Paul, despite his nasa apostolic authority over Philemon, chose to appeal based on love rather than command. Okay? So this demonstrates his understanding that a relationship built on love and mutual respect is more conducive to positive change than one based on power and judgment. No? You know what? Kagahapon, sa amo ang encounter for the first time. Sa amo ang 2 days, one day and a half encounter. Daghang kaig mga delays na hitabo. No? Praise God. Kaya ako gyud ang gibag-o ni Lord. Wala gyud ko nagkulerik ba? Glory to God, no? Dilang po kaisa. Sa morning pa lang, naghulat na po kami. Pagka ano na po, pagka afternoon,
Pagkahapon, nagulat na pud ta, no? Na-delayed na pud may og 30 minutes. Instead mag-start og 1:30. Unya kagahapon, mag-start na ang Holy Spirit. Naa na sa peak nga, ra, 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 ra. Pwede mag-excuse. Nga naman, mag-CR. So ang among gihimo, nag-aerobics na lang me. 1, 2, 3, 4, 5. No? Wala gyud na daghan kay gidistract ang kaaway sa mua. But praise God, everybody were just so happy, no? Wala gyud nakita nga nay nagmugot. No, serving God. Mo na ang nahitabo kagahapon. Ngano man, no? Kay if I love you, I will not judge you. No, kagrabe, no? I don't have the right to judge you. So, katong mga wala naka-encounter, okay lang. Next encounter, napanay chance ta. Napatay encounter for the year, napatay duha ka encounter. So, ingna imong sarili, maka-encounter na gyud ko, Lord. No, cancel na nato ang mga distractions. Okay, no? So, kani nga relationship nag-demonstrate his understanding nga ang relationship jud nato is built on love and mutual respect. Is more conducive to positive change than one based on power and judgment. Okay? So Moody's quote, no? Grabe na understand, encapsulates this same principle that love supersedes the perceived right to judge and control. Okay? No? So let's avoid superior attitude where the discipler dictates and imposes rules based on their own judgment, often without genuine understanding or empathy for the disciples' journey. Okay? So now let's focus on the 3 pointers regarding this plea. Okay. Number 1, first point, 3 key pointers on reconciliation. Number 1 is the catalyst. Saan yung catalyst? Or in other words, it is the force. The catalyst or other is force for reconciliation. Paul's plea, ang iyahang paghangyo kay Onesimus, no? Paul's plea and Onesimus' transformation. So Paul's letter is the direct catalyst for the potential, nagay potential reconciliation. Kay mao ni ang plea ni Paul, not for himself, pero ang plea ni Paul na ma-reconcile ang mag-amo, si Philemon and Onesimus. Mao gyud ni ang content, ang central sa letter ni Paul kay Philemon, nga magkaroon og reconciliation, no? Si Philemon, nga pasayloon ni Philemon si Onesimus. But this reconciliation is made possible by a significant change. Nagkaroon ng possible na reconciliation dahil nagkaroon ng significant change si Onesimus. Nagbago na ang batasan. Okay. So dili man nato makita diri ang unsa gyud ang mga nahitabo, no? Mga excerpts lang. Pero sa verse 10, sige, basahon nato. I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. This spiritual rebirth is foundational. Kay nga naman, nag-meet siguro. So it's not coincidence. It is not an accident. It's God's providential good. Nga, maybe, nga nawin ni Paul si Onesimus, kay baka magkauban sila sa cell. Sa selda. O you know what? Kung sa batasan ni Paul, walay makaligtas kay Paul. Basta maistoryahan ka ni Paul, even gani ang guard dito sa selda niya, naistoryahan po ni Paul. Maybe naluwas po itong mga guards na to. Kaya si Onesimus, wala nakaligtas kay Paul. Gigamit si Paul nga para, no, magdawat ni Jesus, no, si Onesimus. Okay. Ay, madawat ni Onesimus si Jesus. Okay. So, nagkaroon ng transformation na si Onesimus. Kaya naanay, no, confident na si Paul nga nag-please siya kay Philemon. Kaya nga naman, the old disobedient slave, okay,
The old disobedient slave is now a brother in Christ. Igsuon na nato siya. No, murag kita ba? Palakpakan natin si Lord. Di ba? Murag kita ba? Before the encounter, after the encounter, gibago ni Lord. Di ba? Inana pod ang nahitabo kayo ni Simos. Paul's plea is not just to take back a runaway fugitive. Dili lang nga, sige, itrita ka, himuo na pod nga slave. Ang plea ni Paul kay Philemon is, embrace mo siya. Brother mo na siya. Hindi na lang siya slave, but a transformed brother and brethren. Amen po ba? Murag dili mo excited ba? Murag ako lang excited. No? Diba? Every time nga naatay makuan bago lang nag-encounter, nag-encounter na siya. Amen. Happy kaayo ta, diba? There's so much rejoicing in heaven over sa isa ka soul nga nibalik kay Lord. How much more kung pila ka soul ang nibalik kay Lord. No? Amen ba? So, imong katapad kung lalaki ka, hi, transform brother. Pero kung babae na, hello, transform sister. Okay. So, tama da itong ginaingon ni Sister Tata. Sister, brother. No, we are sisters and brothers in Christ. Okay. Sama sa gingon sa 2 Corinthians 5:17. Sige, basaw na to. Go. Amen! Kisay gibago ni Lord dire. Okay, sige. Dahil kabago lang po ang nag-encounter, no? Let's be privileged to listen sa isa ka testimony, no? Sa isa ka woman nga gi-transform ni Lord. Palakpakan natin, let's welcome si Tess. Ma-amaze po mo kung usang gibuhat ni Lord sa iyang kinabuhi. Hi everyone, good morning. My name is Marites Barrow. My leader is Ate Angel May Bual. I am here to share how good our God. Lumaki din ako sa church, elementary high school. Tinuruan din kami doon mag-praise and worship. But sobrang active ako sa church, pero parang kung darating si Lord that time, hindi ako makakasama. Nag-college ako sa Jansa, napunta sa Manila. Sobrang dami kong nagagawa sa buhay, sa pag-enjoy sa life. Dahil sa pagbabarkada, laman ako ng bar, linggo-linggo, and wala akong absence sa alak, party, drugs. Siguro lahat ng drugs na nasa isip nyo ngayon na try ko na. Umabot na ako sa point na kahit mag-isa na lang ako, gumagamit pa rin ako. Siyempre, hindi ako makatulog. Ginagawa ko, nagsusugal ako. And ubos-ubos lahat ng ipon ko sa bank. Tapos yung hindi ko pa nakikilala, pag sinachat ako, nangungutang na ako para may pangsugal ako. So hanggang sa umuwi na ako dito sa Pulomolok, na-realize ko na I really need God sa life ko kasi sinasabi ko sa sarili ko na titigil na ako sa pag-aalak, pero sa pagsusugal, sa pagdadrugs, pero maya't-maya bumabalik pa rin ako. So nandito ako sa Pulomolok, chinat ko yung friend ko, sabi ko, meron bang CCFI dito sa Pulomolok? Kasi may CCFI dun sa amin. Pero hindi ako nag-church dun kasi parang di talaga time ko magpunta ng church. Then sabi niya, meron parts. Tapos ginawa ko, Sunday, umikot ako. Hinanap ko galing dun pa, pag ganun, dumating ako dito. Si Pastora yung nag-preach. And pumasok ako dito, late na ako. Pinatayo nila ako, pinag-pray nila ako na kasi first time ko, then sobrang saya ko that day.
sobrang saya ko dito din. Pinakilala niya ako kay Ate Angel. Nagsa-start na ako ng suinil. Simula nun, hindi na ako nag-aalak. Nabawasan na din, hindi na hinahanap ng katawan ko yung drugs. Nagbabasa na din ako ng Bible gabi-gabi. And alam ko talaga na mayroong purpose si God para sa akin. Sa God sa life ko. And kahapon, natapos kami ng encounter. Grabe ang grasya ni Lord. Masasabi ko talaga na I encounter Lord Jude. Sabi niya sa akin, anak, yung lahat ng kasalanan na nagawa mo, forgiven na. Bayad na. Kaya kung dati nahihiya ako magsimba, mag-pray kasi alam ko, makasalanan Jude ko. Sinabi ni Lord, bayad na imo ang sin. I'm a new creation. I'm a new... Ngayon, wala nang magamit si Satan laban sa akin. Kasi by the blood of Jesus, I'm free. Kaya kung before, ambassadress ako ng worldly, ngayon, I'm proud. I'm ambassadress of Christ. Kaya sa mga wala pa naka-encounter dira, I'm encouraging you to join sa encounter na rin. Kasi iba sa feelings na marami ako na-learn, Jud. Kay maraming answer sa mga tanong sa isip ko na walang sagot dati. And best experience na nangyari sa life ko. All glory belongs to God. Makahilak, no? Another beautiful lady redeemed by God's love. Indeed, no? Ang sabi niya sa akin nung Friday night, sabi niya, Mami, marami akong madadala. Glory to God. Marami siyang madadala na kagaya niya before. Dahil binago na ni Lord ang buhay niya. No? Amazing God. Amazing ang Panginoon natin. Amen ba? Okay. So indeed, ang 2 Corinthians 5:17, pag binago na tayo ng Panginoon, the old is gone na. Kalimutan na natin yun. Iw na yun. Huwag na nating balikan yun. Let's move forward to a new chapter sa buhay natin. Amen po ba? Okay, grabe si Lord. Ang dami pa niyang ginawa kahapon. For many years na hindi maka-forgive, ni-restore ang a mother and a daughter relationship. All glory to God. And number 2, the nature of restoration. Acceptance. The nature of restoration is acceptance, forgiveness, and a new relationship. Paul's request goes far beyond simply asking Philemon to take Onesimus back. He pleads for a complete restoration of their relationship. He urges Philemon to receive him, no longer a slave, but more than a slave. Mauna ang plea ni Paul, no? But as a beloved. Wala niya giingon nga, dili na ni siya mas slave. Iya gyapon gi-introduce si Philemon as a slave, but no, more than a slave. No longer as a slave lang, but more than a slave or as a beloved brother. Especially to me, ingon si Paul, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Oni ang plea ni Paul kay Philemon. So this is a radical call for acceptance and forgiveness. Kaya ba natin? No? Ang daming ginawa sa'yo. For many years, hindi mo kayang i-forgive. But because na-receive mo si Jesus, you let them go. Amen ba? At meron ding ganyan, no? Ay, hindi ko na lang i-mention. Pero many years, nagkimkim siya ng sama ng loob ng unforgiveness. Pero nung nalaman niya ang katotohanan na she needs to forgive, she also forgives. Amen po ba? No? Palakpakan natin si Lord. And nandyan po siya ngayon, pumapalakpak at nag-nice smile. Okay?
Okay? So this is a radical for a call for acceptance and forgiveness. The past offense is not ignored, but it is to be superseded by their shared identity in Christ. Dahil mag-brothers and sister na tayo, no? So ang Ephesians 4:32 exhorts us, okay, let us all read, go. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. No? Gipasaylo man ganit ni Lord, kinsa bata nga dili magpasaylo. So unsa ni nga plea ni Paul, it implies the need for Philemon to extend forgiveness. So karon diri kung naa dinhi nga wala pa gyud naka-release og forgiveness, igsuon, wa buhiin na. Buhiin na kay dili na makapagwapa sa imuha. No? Kanang unforgiveness. Kung natay unforgiveness, mupangit gyud ta, I tell you. No? Natay mga unforgiveness. We need to release forgiveness for Christ's sake. No? This mirrors how Jesus forgives us. Okay? Dahil gi-extend pod ni God ang iyang forgiveness sa atoa. So Paul consistently grounds his plea in their shared identity. Mao lang yun na. Dahil magkapatid na tayo kay Kristo, forgive. No? Forgive nato sila. Mao ni ang Christian love and fellowship. So giremind ni Paul si Philemon that forgiveness isn't just a personal choice, but a reflection of their commitment to the gospel. So kaning nga restoration signifies a move from a master-slave dynamic to a brotherhood rooted in their common faith. Kinsa ang common faith nila? Because they both have already a relationship with Jesus. So gi-highlight diri ang true reconciliation doesn't erase the past but redeems it through grace and love. Amen po ba? Dili naman nato ma-erase ang past, pero dito yun nato makita ang grace and love ni Lord. Nakita po, no? Unta ihatag po nato sa mga tao nga naka-offend sa atoa. So again, Paul emphasizes that Onesimus is no longer just a slave, but a beloved brother in Christ. So ingna ulit na imong katapad kung lalaki na, hello brother. Kung babae na, hello sister. Okay. Okay, so this new identity transcends his past actions and provides a fresh basis for their relationship, no? Kay asaman, no, nag-focus gyud si Paul sa transformation ni Onesimus. So Paul encourages Philemon to see him with new eyes, making forgiveness more attainable. Pabalik-balik gyud ang forgiveness. Baka dugay na nimong gidawat si Jesus, dugay ka na nga Kristohanon, pero naalang gyapon sa imong kasing-kasing ang unforgiveness. Igsuon, biyain na. Release forgiveness. Kay dili gyud na makagwapa ug dili na makadato sa atoa. Okay, and number 3, Paul as a mirror of Christ, intercession and willingness to bear the cost in his plea. No? Paul acts as a powerful intercessor. Si Paul ang nagiging powerful intercessor ni Onesimus. He steps on the gap, advocating on his behalf before Philemon. So this mirrors, unsa man ang gibuhat ni Paul, this mirrors Jesus' role as our intercessor before the Father, as described in Hebrews 7:25. Basahon nato, go. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Intercessor, interceding, pleading. Okay? Si Jesus lang yun ang nag-plead sa ato the Father, ha? Wala na po'y lain. Si Jesus lang yun ang nag-plead. So furthermore, Paul demonstrates a remarkable willingness to bear, bisan, no? Pati ang financial, katong utang ni Onesimus, ingon si Paul, charge it on my behalf. Kinsa ka dire, Paul, maingon nga. Kinsa nga nakautang og 1 million, charge it to me. Kani si ano, example.
Kani si kinsa ba kong example? Kani si Pastor Jemar. Panalitan, ako si Paul. Nakautang ni siya og 1 million kay tata. Ingnon ako si tata, charge it to me, sister. Maray nana ba? No. What are we sister for? Sister for life. Okay, no? Grabe, no? Ingon gyud si Paul, charge it to my account. Paul's offer to personally cover Onesimus' debt echoes the ultimate sacrifice of Jesus Christ, who willingly paid the penalty of our sins, reconciling us to God. Si Jesus mismo nag-ingon. Okay? Sige, para dili ka mamatay, ako na lang ang ilansang sa krus. It echoes, no? Ang love ni Jesus for all of us. So, mao ni ang giingon sa Romans 5:8, God shows His love for us. Sige, basahon nato, go. Ano? Mao ni ang ang action ug ang heart ni Paul, the very heart of the gospel. A willingness to bear the cost of reconciliation. No? Si Paul, he embodies the love, grace, and desire for restoration that define Jesus' ministry. So just as Christ intercedes for us and paid our debt, okay? Paid, fully paid. Wow. No? Mo ganitong yun si Tess ganiya. I'm forgiven! Fully paid. Tatak. Paid. Because of Jesus' blood. Amen ba? No? Grabe si Lord. This resonates with the quote from Desmond Tutu. There is no future without forgiveness. Mga igsoon, walay future sa dili mag-forgive. That's why we need to forgive. No? This Paul is actively paving the way for that future between Philemon and Onesimus. Ingon ang verse 21, confident of your obedience, I write to you, ingon si Paul, knowing that you will do even more than I say. No? Grabe ang confidence ni Paul, no? Nga ang iyahang i-grant ni Philemon ang iyahang request. Amen po ba? Because alam ni Paul that Philemon also received the grace and forgiveness coming from God. Amen po ba? So this is a very strong motivation yun sa atua to follow this Christian principle. Nakita kung wala pa gyud ta, napagyud tay mga gina-keep sa atong mga kasing-kasing na mga unforgiveness, let us release forgiveness. So in the same manner, di ba? In this church, hindi po kami perfect. Pastor Pichi is not perfect. Me, I'm not perfect. Even ang tanan ng mga leaders, we are not perfect. So if ever one way or another we hurt you, na-offend mo sa mua, we ask for forgiveness. No, mga ayamig pasaylo, we say sorry to all of you kung na-hurt namo mo, no? Please forgive us, no? So mauna siya ang kuan nato there is a church, no? Ma-offend man gyud ta, we can still be offended kay we are still human, no? But as Christians, kita nga mga Kristohanan, forgive po ninyo inyong mga pastors and we also forgive you, okay? Igsoon, kung mutanaw si Lord sa inyo ang heart karon. Confident kaya si Lord sa atin na itong anak ko to, it can easily forgive. Dali lang na siya mag-forgive. Maka-forgive, dayo na siya. Ma-forgive ba nato ang mga tao nga naka-hurt sa atua? No? How many times? Ingon sa Bible. Si Peter, naginambog. 7 times ba na ako ma-forgive? Unsang gingon ni Jesus? 70 times 7. 490 times. It's not for a lifetime. Ang 490 times every day mag-forgive ta. Sa pila mo ka beses na offend? 10? 400? Napay 90 nga mag-forgive ta. No? So mo na ang giingon sa Bible. So unsa ang consequences of Mao ni po. Let us take note on this, mga igsoon. Mga consequences of unforgiveness and the effect of forgiveness
in the body of Christ. So the letter A, the empathy, hindi pagkakasundo. Naagyoy, hindi pagkakasundo without forgiveness. Kung saan may tabo, we will be stuck in the past. Without forgiveness, Philemon and Onesimus would remain trapped in the past. Philemon would forever see Onesimus as the runaway slave who wronged him, potentially causing financial loss and a breach of trust. Onesimus, in turn, would likely to live in fear and shame, knowing he had betrayed his master. This unresolved conflict creates a barrier to any positive future relationship. So kung si Onesimus, wala gi-forgive ni Philemon, ug si Philemon, no, wala na ay si Onesimus wala na ngayo og forgiveness, okay? Mananatili tayong person who is hurt forever. So hurting people hurt others. Baka baliktaran sa if I change, everything changes. So kung dili ka nag-forgive, hurt ka, dali lang pug ka kaayo mag-hurt sa uban ng mga tao. Matingala na lang ka, wala may gihimo ang tricycle driver. No? Pero imong giaway. Kasi ang root pala is na kay unforgiveness. Okay. Amen ba? No? So number 2, perpetuating bitterness and resentment. Holding on to the offense would breed. We will hold on to the offense. Mag-breed yun na siya bitterness and resentment in Philemon's heart. So this negativity would not only poison his relationship with Onesimus, but could also affect his interactions with others in the church. Kaya matingala ka, no? Kaya na ay unforgiveness. Magsigilaglag complain. Negative kaayo, nega king and queen na. Puro negative ang nagagawa sa baba. Kaya naada ay kalagot sa isa ka tao, lalo na diri sa church. No? Mag-serve man na siya, pero ang mugawa sa baba, puro complain. No? Mag-breed og resentment. Okay? No? So, for Onesimus, the lack of forgiveness would perpetuate a sense of guilt and unworthiness. Maghinder gyud ang growth sa church. Mawala. O ang worst pa is mawala na sa church. And we don't want that to happen. Diba? We want everybody nga mag-grow gyud ta together in the church. Yung ganitong kuan sa circle of friends, magkita-kita ay ta sa langit. Ingnay mo katapad, kita-kits ta sa langit. No? Okay, magkailhanay ta sa langit. Dapat madagdagan, walay mawala. And number 3, mo ni, kung walay forgiveness sa mahitabo, we will be a broken witness. So the unresolved conflict between the two members of the Christian community would also be a poor, no, witness to the world. Dili ta magiging good witness. Okay, so the gospel is a message of reconciliation first between humanity and God, and then between one another. So unforgiveness within the church, okay, undermines this core message. So tayo dito sa church, sana wala na tayong mga ginakip na mga offenses and mga unforgiveness. Amen po ba? Sa isa't isa. So kung naamoy, mga kalagyugut-gut sa akua, dool mo unya sa akua. Magtago lang ta, secret lang nato. Okay. Letter B, the future forged by forgiveness. No? Unsaang nahitabo, nagkaroon og restored relationship. So if Philemon forgives and accepts Onesimus as a brother, a future of genuine fellowship and mutual respect becomes possible. They can move beyond the master-slave dynamic to a relationship shared, no, based on their shared faith. And number 2 is mag-grow tayo spiritually. Tanan tayo, di ba? So forgiveness would liberate both Philemon and Onesimus. Philemon would be freed from the burden of resentment and Onesimus from the weight of guilt. Same po na sa mga mag-asawa ha, dili lang diri sa church. Sa mag-asawa pod. So this emotional and spiritual freedom would allow them to grow deeper in their relationship with God and with each other. And number 3, no, we will be a powerful testimony. Palakpakan natin si Lord. No?
Ang ato ang reconciled relationship would serve as a powerful testament to the transformative power of the gospel and the reality of forgiveness in Christ. No? It would demonstrate to the wider community that even deep wounds, grabe no, deep wounds can be healed through God's grace. And number 4, a future unity in the church. By resolving this personal conflict, Philemon and Onesimus would contribute to the unity and health of the church in Philemon's house. Forgiveness is essential for the harmonious functioning of the body of Christ. Same din sa ato ang panimalay. So sa ang transition dire, I believe nga kamo karon naana mo'y nasa inyong mind, no? Naana sa inyong mind, kinsa ang mga tao nga i-forgive nato. Kapatid, when you forgive, you are blessed. Si Lord ang mag-bless sa imuha. Okay? So, unsa ang conclusion sa letter ni Philemon? Ay ni Paul? No? With the expression of hope and final greetings. Unsa ang final greetings diri ni Paul? No? Sa verse 23 and 24. Sige, basahon nato. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greeting to you, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. So, saan yung ibig sabihin ang greeting sa Paul, sa conclusion, no? Sa greetings ni Paul. No? Nga, diri gipakita, nga ang napaka-importante po ang fellowshipping with other believers. Ganon po, ganito po siya ka-importante. So, ingon siya, no? Fellowshipping and supporting each other. So, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. So, this final blessing, sige, basahon nato, go. This final blessing underscores the ultimate source of grace and reconciliation. Sino po? Si Jesus Christ. Amen po ba? So, as a conclusion, okay, happy na sila. Yay! Conclusion na po. So the book of Philemon, though brief, offers profound lessons on reconciliation and restoration. We see here the power of a personal plea rooted in love. So pwede yun kahit no? Please, on my favor, no? Favor. Sabi sa Colossians 3:14, sige, basahon nato, go. And above all else, put this on love, which binds everything together in perfect harmony. Palakpakan naman natin si Lord. Ano? So this body reminds us that reconciliation is not always easy po. Hindi po easy. But it's always essential. Kailangan po in the body of Christ. So number 1, no? Reminder lang. It calls for us to be catalyst for reconciliation for in our own spheres of influence. Remembering ang Matthew 5:9. Unsa ang ingon sa Matthew 5:9? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Okay? So just as and number 3, no? Number 2 pa pala. Extend forgiveness and acceptance, seeing others through that lens of Christ's love. As Corrie ten Boom said, forgiveness is an act of the will, and the will can function regardless of the temperature of the heart. And number 3, be willing to intercede and even bear the cost for the sake of restoring broken relationship, reflecting the selfless love of Christ. Amen po ba? Okay, so basa na to. Just as Paul, sige go. Just as Paul appealed to Philemon, let us be mindful of how we approach our brothers and sisters in Christ, always prioritizing love, humility, and the desire or unity. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Okay? So sa mga first-timers, can I see sa mga hands sa first-timers? Pwede po ba ma-request ang mga first-timers to stand? Okay. Yan, palakpakan natin si Lord. Stand. Dapat ay isa ka first-timer. Pwede lang ga? Mag-stand lang ka ga? Okay, sige. Sige lang, stand lang. Palakpakan naman natin. So, di ba, we believe, no, nga,
ang atong kinabuhi is not perfect. No, maofenta. 'Di ba? Maofenta. Pero ang ingon gyud sa word ni Lord, no, dili nato na ihabol ang bitterness o resentment sa atong kasing-kasing. So today, no, as a start nga magkaroon ta og relationship kay Lord, ug para, no, willing ta ug dali na lang mag-forgive sa mga tao na naka-hurt sa ato. Willing ba mo nga i-accept si Jesus as your personal Lord and Savior? Amen. Amen ba? So leaders, pray with me. Pray with us. Okay? ABC lang po, no? This us, i-acknowledge na to nga una sa tanan, nakasala ta. Tama ba? And then, believe na si Jesus lang yun ang makapasaylo sa ato mga sala. And then, confess na to, nga siya na magkaroon ta og personal and intimate relationship with Jesus. So come on leaders, pray with me. Lord Jesus, thank you so much for your word today. Alam ko, Panginoon, na nangungusap ka na ngayon sa puso ko. I acknowledge, Lord, na ako'y makasalanan at hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. I believe na ikaw lang, Jesus, na makakaligtas sa akin. So today, I confess that Jesus Christ is my Lord and personal Savior. And starting today, gusto ko pong mamuhay para sa iyo. At Panginoong Jesus, tulungan mo po ang puso ko na patawarin ang sarili ko at patawarin din po ang ibang tao na nakasakit sa akin. Salamat, Panginoong Jesus, na ginawa mo pong magaan ang puso ko ngayon. At mabubuhay po ako na merong pananalig sa iyo at meron po akong kagaanan, peace and satisfaction na ikaw lang ang makakapagbigay sa akin. Thank you, Jesus. I love you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. So mga kapatid, it is between you and the Lord lang talaga. So kung meron pa tayo mga resentment, bitterness sa puso natin, this is the time to release forgiveness. Father, I declare the spirit of forgiveness in this place. Thank you, Father, that as we go home today, Lord, salamat that you give us the courage to forgive those people na naka-hurt sa amin. And thank you, Jesus, for forgiving us also. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Good morning to everyone.